Isang umaga sa Maynila, na ang hangin ay puspos na ng alinsangan kahit hindi pa sumisikat ng husto ang araw, nagising si Lea na may kaba sa dibdib. Isang di may paliwanag na balisa ang gumambala sa kanyang pagkakatulog. Agad siyang bumangon at nagmamadaling lumabas ng kanyang inuupahang apartment. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat habang papalapit siya sa lugar kung saan niya karaniwang ipinaparada ang kanyang scooter. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang tambol nang matanaw niya ang espasyong walang laman. Ang kanyang itim na Honda Beat, ang tapat niyang kasama sa araw-araw na pagsuong sa magulong trapiko ng syudad, ay wala na. Matapos niyang tiyakin sa mga kapitbahay na hindi ito hiniram o inilipat ni Numan, bumagsak sa kanyang kamalayan ang masakit na katotohanan, ninakaw ang kanyang motor. Walang pag-aalinlangan, agad siyang naghanda upang magtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Umaasa siyang sa pamamagitan ng mabilis na pag-report, may pag-asa pang mabawi ang sasakyang pinag-ipunan niya ng ilang taon. Hindi niya akalain na ang araw na iyon ay magiging simula lamang ng isang karanasang mas nakakadismaya pa kaysa sa mismong pagkawala ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa police community precinct, dumiretso agad si Lea sa tanggapan para sa mga nawawalan. Ang himpapawid sa loob ay tila ba natutulog pa. Iilan lamang ang mga pulis na naglalakad-lakad, ang iba'y nakaupo sa kanilang mga mesa at nagkakape. Naghintay siya ng ilang sandali hanggang sa tawagin siya ng isang pulis na nagngangalang Berto Vargas. Sa isang mukhang walang kabuhay-buhay at walang anumang paunang salita, sinimulan ni Dalawa Vargas na itala ang mga impormasyon mula kay Lea tungkol sa insidente. Ipinaliwanag ni Lea ng detalyado ang bawat pangyayari, mula sa huling oras na nakita niya ang kanyang scooter, hanggang sa kanyang pagkadiskubre kinaumagahan. Inaasahan niyang matatapos agad ang proseso upang masimulan na ang investigasyon. Ngunit nang itanong niya kung ano ang susunod na hakbang, isang pahayag mula kay Vargas ang nagpatigil sa kanyang mundo. Para sa administratibong bayarin itong report mo, may kabayaran na 10,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Lea, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kanyang isipan, ang halagang iyon ay hindi makatwiran para lamang sa isang ulat ng pagnanakaw. Alam niyang karapatan ng bawat mamamayan na mag-ulat ng krimen nang walang hinihinging kapalit na ganito kalaki. Ang pagkadismaya ay dahan-dahang gumapang sa kanyang puso, na parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit hindi niya matanggap ang ganitong uri ng pang-aabuso. Walang karagdagang salita, pinili na lamang ni Lea na umalis habang mahinang sinasabi, "Sige po, ipapapunta ko na lang ang kapatid ko." Ang kanyang mga yapak ay matatag habang nililisan niya ang silid. Sa labas, ang init ng umaga ay masidhi, ngunit hindi nito matatalo ang init ng galit na nagsisimulang umakyat sa kanyang kalooban. Naramdaman niya na hindi lamang motor ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang tiwala sa mga taong dapat sana inagpoprotekta at nagsisilbi sa komunidad. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. At napagtanto niya na hindi lamang ito tungkol sa nawawalang motor. Ito ay isang hindi inaasahang pagtatagpo sa isang sistema na binubulok ng mga taong inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Pagkalabas niya sa tanggapan, sinubukan ni Lea na pakalmahin ang sarili sa labas ng istasyon. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa matinding pagkadismaya. Huminga siya ng malalim, pilit na inuunawa ang dahilan sa likod ng hindi makatarungang hininging pera. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magduda kung ipoproseso ba ang kanyang ulat kung hindi siya magbabayad. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay lalong tumindi. Dahan-dahan, naglakad si Lea patungo sa isang sulok ng bakuran ng istasyon, kinuha ang kanyang telepono, at agad na tinawagan ang kanyang kapatid na si Isabel. Mabilis na sumagot ang tawag, at sa kabilang linya ay maririnig ang mahinang tunog ng mga sigaw para sa pisikal na pagsasanay at mga utos mula sa isang kampo ng militar. Hindi napigilan ni Lea ang panginginig ng kanyang boses habang ipinapaliwanag ang kanyang pinagdaanan. "Hiningan ako ng 10,000 para sa admin fee daw ng report sa nawawalang motor," sabi niya ng mahina ngunit may diin. Sa kabilang linya, isang sandaling katahimikan ang namagitan bago sumagot si Isabel ng maikli, "Saan yan?" "Papunta na ako." Ang maikling pag-uusap na iyon ay sapat na upang bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Lea, bagamat nababalot pa rin ng galit.
Hindi niya lubos maisip kung paano nagkakaroon ng mga taong may lakas ng loob na gamitin ang kanilang posisyon para mangikil sa mga mamamayang nasa gitna ng kagipitan. Umupo siya sa isang bangko sa harap ng istasyon, pinapanood ang mga sasakyang dumadaan ng walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mga mata ay lumilipad, habang ang isipan ay patuloy na kinukwestiyon ang integridad ng institusyong dapat sana ay tagapagtanggol ng katarungan. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang ugong ng isang itim na sports motorcycle na papalapit. Itinaas ni Elia ang kanyang ulo at nakita si Isabel na dumarating, may matalim na tingin at tindig na nagpapakita ng matinding determinasyon. Walang maraming salita, ipinarada ni Isabel ang kanyang motor, inihagis ang helmet sa likurang upuan at dire-diretsong pumasok sa loob ng istasyon ng pulis. Si Elia ay nakasunod lamang sa likuran, mabagal ang mga hakbang. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganito kabilis dumating ang kanyang kapatid, handang harapin ang taong nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Pumasok si Isabel sa istasyon na may matatag na mga hakbang. Ang aura ng katatagan at disiplina na likas sa isang sundalo ng Scout Ranger ay kitang-kita sa bawat kilos niya. Sumunod si Lia mula sa likuran, ramdam pa rin ang bigat ng emosyon dahil sa hindi makatarungang trato na kanyang naranasan kanina. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay tahimik, ngunit ang pagdating ni Isabel ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga pulis na nakaupo o abala sa kanilang mga gawain. Sa isang boses na patag ngunit puno ng otoridad, lumapit si Isabel sa desk at nagtanong, nasaan ang taong humingi ng pera sa kapatid ko? Isang pulis sa likod ng mesa ang sumagot na may panginginig sa boses, baka po si Sir Vargas, ma'am. Tumango si Isabel at naglakad patungo sa opisina ng naturang pulis. Hindi na siya naghintay ng anumang direksyon, handa na siyang harapin kung anuman ang mangyayari. Pagdating sa harap ng pinto ni Dalawa Vargas, binuksan ito ni Isabel ng mahinahon, ngunit may buong kumpiyansa. Sa loob, si Vargas ay nakaupo ng kampante, nagtatype sa computer habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa monitor. Nang makita niyang pumasok si Isabel, nasuot pa ang kanyang battle dress uniform, ang ekspresyon ni Vargas ay biglang nagbago mula sa karaniwan tungo sa pag-ingat at kalaunay takot. Tinitigan siya ni Isabel ng matalim at sinabi, bakit mo hininga ng 10,000 piso ang kapatid ko para lang sa isang report ng nawawalang motor? Si Vargas ay nataranta. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad, bagamat halatang halata na ang takot sa kanyang mukha. Sa isang boses na pumiyok sa simula, sinubukan niyang magpaliwanag. Sumusunod lang po ako sa utos na nakatataas, ma'am. Ganyan po talaga ang proseso galing kay Kapitan. Hindi kumilos si Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay lalong nanlamig. Alam niyang simula pa lamang ito. Marami pa siyang kailangang malaman at hindi siya aalis hanggang hindi niya nakukuha ang lahat ng kasagutan. Pinakinggan ni Isabel ang sagot ni Vargas na may blangkong ekspresyon. Ngunit sa loob niya, nag-aalab na ang galit. Hindi siya nagulat na malaman na ang pangingikil ay hindi lamang inisyatiba ng isang individual, kundi posibleng bahagi na ng isang sistematikong gawain sa ilalim ng utos ng nakatataas. Sa isang boses na kalmado, ngunit may diin, nagtanong siya, nasaan ang opisina ng hepe? Itinuro ni Vargas ang isang silid sa dulo ng pasilyo, gamit ang kanyang daliri, na nanginginig pa rin at hindi na nangahas magsalita pa. Walang imik, tumalikod si Isabel at lumabas ng opisina ni Vargas. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, na para bang hindi nakakakilala ng takot, kahit na alam niyang haharapin niya ang isang taong may mataas na ranggo sa istasyong iyon. Si Elia, na nasa labas, ay patuloy na sumusunod, pinapanood ang kanyang kapatid na kumilos na parang nasa isang operasyong militar, planado, nakapokus, at walang pag-aalinlangan. Pagdating sa harap ng pinto ng hepe ng presinto, hindi kumatok si Isabel. Binuksan niya agad ito at pumasok ng may tiwala sa sarili. Sa loob, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ang nagulat. Agad na nagbago ang kanyang mukha nang makita ang isang babaeng nakaunipormeng pangmilitar na nakatayo sa kanyang harapan. Si Dante Santos, ang hepe, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Isabel na may halong pagtataka at pag-iingat. Anong may paglilingkod ko, ma'am? Tanong niya ng maingat. Hindi nagsayang ng oras si Isabel. Humakbang siya palapit at sinabi,
bakit kayo at ang mga tauhan ninyo ay humihingi ng 10,000 piso sa isang mamamayang gustong magulat ng pagnanakaw? Hindi ito administrasyon, pangingikil ito. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag na nagdulot ng tensyon sa loob ng silid. Sinubukan ni Kapitan Santos na panatilihin ang kanyang otoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkataranta. Sinubukan niyang sumagot, "Iyan po ay internal na proseso namin," sabi niya sa isang nagdedepensang tono. Ngunit para kay Isabel, ang sagot na iyon ay isang hungkag na dahilan upang pagtakpan ang isang malinaw na pagkakamali. Sinubukan ni Santos na panatilihin ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid at pagsagot sa tono na inaasahan niyang magmumukhang matatag. Ngunit ang malamig at determinadong tingin ni Isabel ay nagpayanig sa kanya. Nangatuwiran siyang ang bayad sa administrasyon ay isang panloob na patakaran upang mapabilis ang proseso ng pag-aasikaso ng mga ulat. Para po ito sa ikagiginhawa ng aming trabaho, sabi niya sa isang pilit na boses. Hindi nagpatinag si Isabel sa gasgas na dahilan na iyon. Nanatili siyang kalmado, ngunit tinitigan niya si Santos na may tinging nagpapahiwatig ng ganap na kawalan ng tiwala. Kaya ito pala ang patakaran ninyo? Humingi ng pera sa biktima ng pagnanakaw para lang maireport ang kanilang nawawalang ari-arian. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kahulugan. Nagsimulang mabalisa si Santos. Pawisang namuo sa kanyang noo kahit na malamig ang hangin sa loob ng silid. Nang makitang hindi nagbibigay ng lohikal o etikal na sagot si Santos, humakbang pa si Isabel palapit sa mesa ng hepe. Sa isang profesional, ngunit puno ng psikolohikal na panggigipit na paraan, sinabi niya, "Hindi ako mananahimik kung may mga opisyal na tulad ninyo na inaabuso ang kanilang posisyon." Si Santos, na nakaramdam ng matinding pressure, ay nawalan ng pasensya. Sa isang magaspang na kilos, itinulak niya ang katawan ni Isabel sa balikat, na para bang nais ipakita ang kanyang pisikal na pangingibabaw. Kahit na ang kanyang edad at pangangatawan ay hindi na bata, ang pagtulak na iyon ang naging mitsa ng kanilang komprontasyon. Agad na gumana ang military reflex ni Isabel. Sa loob ng ilang segundo, sinalag niya ang pagtulak at, bilang reflex, ay nagbigay ng isang magaang sipa sa tuhod ni Santos. Sinundan ito ng isang mabilis ngunit kontroladong suntok sa itaas na bahagi ng kanyang braso. Napasubsob si Santos, umuwol sa sakit habang hawak ang kanyang braso. Sa labas ng silid, ang mga pulis na nakarinig ng kaguluhan ay napahinto sa paghinga, hindi nangahas na pumasok o makialam. Ang karaniwang tahimik na himpapawid sa istasyon ng pulis ay napuno ngayon ng tensyon. Nakaupo si Santos sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula, tinitiis ang sakit at ang nawasak niyang dignidad. Tiningnan niya si Isabel na maihalong galit at takot. Sa labas ng silid, ang mga pulis ay nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Walang sinuman ang nangahas pumasok upang mamagitan o kahit alamin man lang ang kalagayan ng kanilang hepe. Ang karaniwang tahimik na istasyon ay tila naging isang tahimik na larangan ng digmaan, puno ng pressure at kawalang katiyakan. Sa isang malamig ngunit malinaw na boses, sinabi ni Isabel, "Kung ang sagot ninyo ay puro gasgas na dahilan at pisikal na pananakot, wala na akong oras para sa mga usapang walang kabuluhan." Sinubukang tumayo ni Santos, ngunit ang kanyang katawan ay nanghina. Hindi malaman kung dahil ba ito sa sipa o sa mental na pressure na unti-unti nang sumisira sa kanya. Sa isang tono ng pagkainis at pagtatanggol, sinabi niya, "Wala kang karapatan dito. Problema namin ito. Huwag kang makialam." Hindi direktang sumagot si Isabel. Ipinagkrus lang niya ang kanyang mga braso sa dibdib, tinititigan si Santos na para bang sinusukat kung gaano kalalim ang pagguho ng moralidad ng taong dapat sanang maging huwaran sa pagpapatupad ng batas. "Ninakaw ang motor ng kapatid ko," sabi niya sa wakas. "At tungkulin ninyong imbestigahan iyon, hindi ang kikilan ang biktima. Pero mukhang mas gusto ninyong paglaruan ang inyong posisyon kaysa gampanan ang inyong tungkulin." Walang hintay sa anumang reaksyon mula kay Santos, tumalikod si Isabel at lumabas ng silid ng may matatag na hakbang. Si Elia, na naghihintay sa labas, ay agad na lumapit upang tiyakin na maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Tumango lamang si Isabel at sinabi, "Hahanapin natin ang mas mataas sa kanya. Kailangan itong isumbong." Ang mga pulis na nakamasid mula sa malayo ay nagkatinginan lamang.
Walang sinuman ang nangahas na harangin ang sundalo ng Scout Ranger. Alam nilang ang bunga ng mga ginawa ni Santos at ng kanyang mga tauhan ay malapit nang dumating. Maaga man o huli, lumabas sina Isabel at Lea sa istasyon ng pulis ng may kalmadong mga hakbang, bagamat sa loob nila ay umaalingaw ang galit at kawalan ng tiwala. Alam ni Isabel na ang nangyari ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang scooter o sa isang tiwaling pulis. Ito ay isang seryosong paglabag sa Code of Ethics ng mga tagapagpatupad ng batas. Hindi niya hahayaang palampasin ito. Sa matatag na determinasyon, nagtungo siya sa kanyang motor, inihagis ang helmet sa likurang upuan, at sinabi kay Lea, "Umuwi ka na muna. Ako na ang bahala rito hanggang matapos." Hindi nagtagal at nakarating si Isabel sa Quezon City Police District Headquarters sa Camp Carinal. Ang kapaligiran doon ay mas maayos at organisado. Kung ikukumpara sa presintong kanyang pinanggalingan, agad siyang humingi ng pahintulot na makausap ang pinakamataas na opisyal doon, si Police Colonel Leo Guzman. Dahil sa kanyang matatag na kilos at pagkakakilanlan bilang isang aktibong sundalo ng Scout Ranger, pinahintulutan siyang pumasok nang hindi naghihintay ng matagal. Sa opisina ng District Director, ipinaliwanag ni Isabel ng buo ang mga pangyayari mula sa paghingi ng pera ni Dalawa Vargas, ang pagtatanggol ni Kapitan Santos, hanggang sa pisikal na komprontasyong hindi maiiwasan dahil sa aroganteng kilos ng hepe. Ang mukha ni Colonel Guzman ay dumidilim habang tumatakbo ang kwento ni Isabel. Nakikinig siya ng may tuwid na ulo, ang kanyang mga daliri ay tumatambol sa ibabaw ng mesa, pinipigilan ang emosyon. Matapos magsalita si Isabel, huminga ng malalim si Guzman at sinabi, "Hindi ko hahayaang madungisan ang aming institusyon dahil sa gawain ng ilan." Walang pag-aaksaya ng oras, agad na kumilos si Guzman. Tinawagan niya ang Integrity Monitoring and Enforcement Group, PIMP-IMEG, at iniutos na ang lahat ng sangkot sa presintong iyon, lalo na sina Santos at Vargas, ay agad na arestuhin para sa investigasyon. Walang pagtatanggol, walang interbensyon, tanging isang matatag na utos na nagpapakitang hindi nagbibiro ang opisyal na ito sa pagpapanatili ng integridad ng institusyon. Nasaksihan ni Isabel ang lahat ng iyon na maihalong kasiyahan at pag-asa. Sana ito na ang simula ng tunay na pagbabago sa hanay ng kapulisan. Ilang oras matapos matanggap ang ulat ni Isabel, dumating ang team ng PIMP-IMEG sa presinto sakay ng isang itim na sasakyan na may markang Key Internal Affairs. Ang dating tensyonadong kapaligiran ay napalitan ngayon ng pagkabalisa. Ang mga pulis na hindi direktang sangkot ay nanonood lamang mula sa malayo. Samantala, sina Vargas at Santos ay balisa habang hinihintay ang kanilang pag-aresto. Si Santos, na kanina isinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad bilang hepe, ay mukha ng mahina. Hindi siya makapaniwala na dinala talaga ni Isabel ang issue sa mas mataas na antas. Agad na isinagawa ng IMEG ang kanilang mga standard na pamamaraan, pagtatala ng pangalan, paghalughog sa mga personal na gamit, at pagbibigay ng opisyal na anunsyo tungkol sa pansamantalang pagpigil para sa karagdagang interogasyon. Sina Santos at Vargas ay inilabas na nakayuko. Ang kanilang asul na uniforme ay hindi na sumisimbolo sa otoridad, kundi sa isang moral na kabiguan. Ang kanilang mga mata ay walang laman, malayo sa aroganteng kilos na ipinakita nila kanina. Hindi nagtagal at agad na inaksyonan ng institusyon ang kaso. Sina Santos at Vargas ay sumailalim sa isang pagdinig ng Code of Ethics. Ang mga ebidensya at testimonya mula kay Isabel ay naging matibay na batayan para sa isang mahigpit na parusa. Sa huli, sina Santos at Vargas ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang kasong ito ay naging isang matinding babala sa lahat ng tauhan ng pulisya na ang anumang uri ng pangingikil at pag-abuso sa posisyon ay hindi nakukonsintihin. Hindi inakala ni Isabel na ang araw na iyon ay magtatapos sa isang malaking pagbabago sa loob ng institusyon ng pulisya. Matapos ang proseso ng interogasyon at pagdinig, tinawag ni Colonel Guzman si Isabel upang personal na magpasalamat sa kanyang katapangan na ilantad ang katiwalian. Sa opisina ng kolonel, sinalubong ni Guzman si Isabel ng isang mainit na pakikipagkamay. "Maraming salamat, Lieutenant," sabi ni Guzman ng may paggalang. "Kung hindi dahil sa iyong katapangan at profesionalismo, marahil ay hindi na lumabas ang kasong ito." Tinanggap ni Isabel ang papuri ng may kababaang loob.
Hindi siya naghahanap ng parangal, ngunit masaya siyang ang kanyang ginawa ay maaaring maging simula ng tunay na pagbabago. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, maikli niyang sagot. Ilang araw matapos ang insidente, nagpatawag ng pangkalahatang pagpupulong si Colonel Guzman. Ang lahat ng miyembro mula sa iba't ibang unit ay dumalo, kasama na ang mga tauhan mula sa presinto ni Santos. Sa kanyang talumpati, nagbigay si Guzman ng isang matinding babala laban sa lahat ng anyo ng paglabag sa etika, lalo na ang pangingikil. Huwag na huwag ninyong susubukang gumawa ng shortcut para sa pansariling kapakanan. Ang institusyong ito ay binuo upang protektahan at pagsilbihan ang mamamayan, hindi para pagsamantalahan ng mga irresponsableng individual. Mula noon, ang kultura ng transparency at accountability ay nagsimulang palakasin sa kanilang nasasakupan. Ang panloob na pagbabantay ay pinahigpit, at ang sistema ng pag-ulat ng publiko ay ginawang mas madali. Ang kaso ni Santos at Vargas ay naging isang mahalagang aral na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Si Isabel ay maaaring dumating bilang isang sundalo ng Scout Ranger, ngunit umalis siya bilang bahagi ng isang tunay na pagbabago. Sa isang magulong palengke sa Balintawak, kung saan ang ingay ng mga nagtitinda at yapak ng mga mamimili ay magkahalo, isang matandang babae na nagngangalang Lola Elena ang dahan-dahang naglalakad habang tinutulak ang isang luma at kahoy na kariton. Ang kariton ay puno ng mga botelya ng mineral water na isa-isa niyang ibinebenta para sa kanyang ikabubuhay. Si Lola Elena ay namumuhay ng mag-isa, walang asawa o anak na makakasama o tutulong sa kanya. Umaasa lamang siya sa maliit na negosyong ito upang mabuhay. Sa kanyang mga hakbang na hindi na kasing bilis ng dati at likod na kuba na dahil sa katandaan, patuloy siyang nagsisikap sa gitna ng ingay ng palengke na hindi kailanman natutulog. Sa katanghalian, lalong sumisikip ang palengke. Ang araw ay mataas na, kaya't ang hangin ay mainit at malagkit. Patuloy na naglilibot si Lola Elena habang tinutulak ang kanyang kariton. Binabati niya ang ilang mamimili sa kanyang paos na boses. Inaalok ang kanyang paninda na may bahagyang ngiti kahit napagod na ang kanyang mukha. Alam niyang bawat botelyang maibenta ay isang maliit na biyaya para sa kanyang pang-araw-araw. Ngunit, bago pa man makapagpatuloy si Lola Elena, isang anino ng isang matipunong lalaki ang humarang sa kanyang daan. Isang lalaking may matikas na pangangatawan at malamig na mukha ang lumapit. Suot niya ang kumpletong uniforme ng pulis, sombrero, at itim na sinturon na may mga kagamitan. Ang pangalan niya ay Marco Cruz, at sa kanyang mga mata pa lamang ay ramdam na ang isang hindi nabibigkas na banta. Tiningnan niya si Lola Elena at sinimulan ang usapan. Lola, may permit ba kayo para magtinda rito? Tanong niya sa isang patag na tono, ngunit may pahiwatig na panggigipit. Sandaling natigilan si Lola Elena habang iniisip ang tanong. Umiling siya at sumagot ng mahina. Kanino po ako kukuha ng permit, iho? Tubig lang naman po ang tinda ko, hindi naman ako nakapwesto. Ang sagot na iyon ay hindi sapat para kay Cruz. Agad niyang sinagot ng mas malakas. Dapat magbayad muna kayo ng para sa seguridad sa amin. Teritoryo namin ito. Lahat ng nagtitinda rito, sumusunod. Nagsimulang mabalisa si Lola Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang kariton. Hindi niya maintindihan ang hinihinging pera para sa seguridad. Ngunit hindi siya binigyan ni Cruz ng pagkakataong magprotesta. Sa isang magaspang na tono at walang anumang pakikiramay, inutusan niya ang matanda na magbayad ng 500 piso, kung hindi ay hindi na siya maaaring magtinda roon. Sa gitna ng mga taong nagsisimula ng mag-usisa, si Lola Elena ay nakayuko lamang, takot at nalilito. Wala siyang ganoong kalaking pera, ngunit hindi niya rin alam kung paano lalaban. Si Lola Elena ay nanatiling nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang marupok na katawan ay lalong bumibigat dahil sa takot. Ang halagang 500 piso ay napakalaki para sa isang matandang ang kita ay hindi tiyak araw-araw. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang kariton gamit ang kanyang mga kulubot na kamay na nagsisimula ng pagpawisan. Ang kanyang mga mata ay lumilipad, sinusubukang humanap ng tamang sagot. Kahit alam niyang walang salita ang makakapagpaunawa sa lalaking nakauniforme. Kanino po ako kukuha ng permit, iho? Naglalakad lang naman po ako para magbenta ng tubig, ulit ni Lola Elena ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig.
ngunit hindi na tinag si Cruz. Ang kanyang tingin ay nanatiling malamig, walang bahid ng awa. Tama na, Lola, wag nang maraming satsat. Magbayad ka na lang ng 500 kung hindi, wag ka nang magpapakita rito bukas, sabi niya habang humahakbang pasulong na nagdulot ng pag-atras ni Lola Elena dahil sa takot. Nagsimula nang magkumpol ang mga tao. Ilang nagtitinda sa paligid ang huminto sa kanilang ginagawa, nanonood na may pag-aalala, ngunit walang lakas ng loob na makialam. Alam nilang si Cruz ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang pulis na kilalang madalas humingi ng fee protection money mula sa maliliit na negosyante. May gustong tumulong, ngunit ang takot sa posibleng ganti ay nagpatahimik sa kanila, nagdarasal na lamang na sana ay makaligtas ang matanda. Ngunit si Cruz, na pakiramdam ay nangingibabaw at hindi nakakatanggap ng anumang paglaban, ay lalong nag-init ang ulo. Sa isang marahas na kilos, itinulak niya ang balikat ni Lola Elena hanggang sa bumagsak ang matanda sa maruming sahig ng palengke. Ang mga botelya ng tubig ay nagkalat, ang ilan ay nabasag at tumapon ang laman. Tiniis ni Lola Elena ang sakit. Ang kanyang mga kamay ay nagasgasan. Isang mahinang sigaw ng pagkasindak ang narinig mula sa mga tao. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Sa gitna ng kaguluhan, tanging ang mabibigat na paghinga ni Lola Elena ang maririnig, puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan at bulungan ng mga nagtitinda, ang katawan ni Lola Elena ay nanatiling nakaupo sa maruming sahig ng palengke. Ang kanyang mga kamay ay may gasgas, masakit ang kanyang tuhod, at ang kirot mula sa panlalait at marahas na pagtulak ni Cruz ay mas malalim kaysa sa pisikal na sugat. Sinubukan niyang bumangon gamit ang nanginginig na kamay, inaabot ang kanyang kariton na bahagyang tumagilid. Ang mga botelya ng tubig ay nagkalat. Ang ilan ay nasira, habang ang iba ay tinangay ng hangin o natabig ng mga paa ng mga mamimiling walang pakialam. Habang si Lola Elena ay sinusubukang pulutin ang natitirang paninda, si Cruz ay nakatayo ng may dominanteng postura, tinitingnan ang matanda ng walang anumang pagsisisi. Bilisan mo, magbayad ka kung gusto mo pang magtinda. Huwag mong sayangin ang oras ko, malamig niyang sabi, na para bang siya ang absolutong hari ng lugar. Walang empatya, walang konsensyang naantig sa pagkakita sa isang matandang nakahandusay dahil sa kanyang ginawa. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay kasintalim ng kutsilyo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang matatag na yapak ang narinig na papalapit. Isang babaeng sundalo mula sa hukbong katihan ng Pilipinas, na nakauniporme, ang nagsimulang lumusot sa mga tao. Katatapos lang niyang mamili ng gulay nang makuha ng ingay ang kanyang atensyon. Nang makita niya ang isang matandang babae na nakabuwal at isang pulis na may aroganting tindig, nagsimulang mag-alab ang galit sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya kay Cruz. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang paningin ay diretsyo, walang bahid ng takot. Sa isang mababa, ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Huwag mong tratuhin ng ganito ang matatanda. Dapat mo silang protektahan, hindi apihin." Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan na nagpabaling sa lahat ng mata sa kanya. Sa likod ng plansadong uniforme ng sundalo ay nakatago ang isang diwa ng pakikipaglaban na hindi mananahimik sa harap ng kawalang katarungan. Mabilis na lumingon si Cruz. Ang kanyang sanay na kilos ay matalas at agaran. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng sundalo na nakatayo sa kanyang harapan na may tuwid na tindig at walang takot na tingin. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa blanko tungo sa matinding galit sa loob ng ilang segundo. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pangingibabaw sa isang magaspang na tono. "Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa trabaho ko." Ang babaeng sundalo na si Isabel ay hindi umatras. Nanatili siyang nakatayo ng matatag at sa isang mababa, ngunit puno ng kumpiyansang boses, sumagot siya, "Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw, bilang isang alagad ng batas, ay dapat nagpoprotekta sa taong bayan, hindi ng aapi." Ang kanyang mga salita, bagamat walang labis na emosyon, ay naglalaman ng isang moral na bigat na mahirap pasinungalingan. Ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagsimulang uminit. Ang mga tao, na kanina ay manonood lamang, ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay nagsimula pang lumapit upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng karaniwang maingay na palengke,
tanging ang hangin ang maririnig sa katahimikan ng mga taong nanonood sa komprontasyon. Ngunit si Cruz, na lalong nakaramdam na hinahamon ng kalmadong kilos ni Isabel, ay hindi na napigilan ang kanyang ego. Sa isang mabilis at galit na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Isabel. Isang malakas na suntok ang tumama na nagpamula sa pisngi ni Isabel at nagpaluha ng bahagya sa kanyang mga mata dahil sa sakit. Ngunit hindi naglabas ng anumang salita si Isabel. Hindi rin siya umatras. Pinigilan lamang niya ang sarili at tinitigan si Cruz nang may matatalim na matang puno ng pigil na galit. Ang sandaling katahimikan ay parang isang bagyong nag-ipon ng lakas. Ang mukha ni Isabel ay namula hindi lamang dahil sa suntok, kundi dahil na rin sa galit na nagsisimulang kumulo. Ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid, ang kanyang kilos ay hindi nagbago. Kahit naramdam pa niya ang sakit, alam niyang hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa prinsipyo ng dignidad, katarungan at pagkatao ng mga maliliit na madalas na nayuyurakan. Si Cruz, na nakitang hindi nag-react si Isabel tulad ng inaasahan, ay lalong nadismaya. Ang kanyang mukha ay lalong naging mabangis, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa isang marahas na hakbang, sinubukan niyang sipain si Isabel, umaasang mapapaatras niya ito o mapapatumba. Ngunit napakabilis ng reflex ni Isabel. Sa isang sanay na kilos, umiwas siya sa pamamagitan ng bahagyang pagtalon sa gilid, na naging dahilan upang sumala ang sipa. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao, ang mga nagtitinda na dating takot ay napagtanto na si Isabel ay hindi ordinaryo. Mayroong kapayapaan sa kanyang katahimikan, mayroong lakas sa bawat kilos niya. Samantala, si Cruz, na lalong nainis dahil nabigo siyang takutin si Isabel, ay sinubukang umatake muli ng isang malakas na suntok patungo sa dibdib. Ngunit muli, nagawang salagi ni Isabel ito ng may mataas na katumpakan. Hinawakan niya ang braso ni Cruz bago, nang mabilis at kontrolado, ay gumanti ng isang sipa sa tiyan at panga ni Cruz. Ang katawan ni Cruz ay napaatras. Ang kanyang mga hakbang ay nawala ng balanse. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Sa unang pagkakataon, ang kanyang aroganteng ekspresyon ay nagsimulang maglaho, napalitan ng kawalan ng paniniwala at paghihiganti. Nagsimula siyang humingal. Ngunit hindi na siya nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa gitna ng mga taong nagsimula ng pumalakpak, nanatili si Isabel sa kanyang distansya, handa kung sakaling sumugod muli si Cruz. Ngunit wala na siyang balak na ipagpatuloy ang pisikal na komprontasyon. Sa isang mababa ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Sumusobra ka na. Ere-report kita sa commander mo." Matapos ang insidente sa palengke, agad na umalis si Isabel ang may matatag ngunit kalmadong mga hakbang. Napagtanto niyang hindi ito isang ordinaryong engkwentro. Ito ay isang malubhang paglabag na ginawa ng isang alagad ng batas laban sa isang walang kalaban-laban na sibilyan. Kahit na masakit pa ang kanyang katawan dahil sa suntok ni Cruz, hindi niya hinayaang maapektuhan nito ang kanyang focus. Ang kanyang layunin ay malinaw, iulat ang arogante at di makatarungang pag-ugali sa kinaukulan. Suot pa rin ang kanyang uniforme, agad siyang nagtungo sa himpilan ng PIP-IMEG. Doon, tinanggap siya ng isang senior na opisyal na namamahala sa mga reklamo laban sa mga tiwaling pulis. Sa isang magalang ngunit puno ng kumpiyansang paraan, sinimulan ni Isabel na ikwento ng buo ang nangyari sa palengke. Hindi lamang niya ikinuwento ang marahas na pagtrato sa kanya, kundi mas binigyan niya ng diin kung paano si Lola Elena, isang walang kalaban-laban na matanda, ay naging biktima ng pangingikil at pisikal na karahasan. Ang ulat ni Isabel ay agad na nagdulot ng tensyon sa loob ng silid. Ang mga opisyal na nakikinig ay itinala ang bawat detalye ng may seryosong ekspresyon. Alam nilang kung mapapatunayan, hindi lamang ito isang paglabag sa Code of Ethics, kundi maaari ring maging isang malaking iskandalo na dudungis sa imahe ng institusyon. Ang komandante, na kilalang mahigpit, ay agad na nagbigay ng isang maikli, ngunit matatag na utos. Kunin niyo siya agad. Hindi nagtagal at mabilis na kumilos ang team ng IMEG. Sakay ng isang itim na sasakyan at suot ang kanilang mga uniforme, agad nilang pinuntahan si Cruz. Wala siyang nagawang protesta nang pusasan siya ng 2 miyembro sa harap mismo ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay hindi na matalim at mayabang, kundi puno ng pag-aalinlangan at takot.
Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalusot. Hindi na ito tungkol sa pera o panggigipit, kundi tungkol sa kanyang kinabukasan na nasa bingit ng pinakamabigat na parusa. Dinala si Cruz sa himpilan ng imeg sa isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na puno ng kumpiyansa, kundi mabibigat dahil sa takot at pagsisisi. Pinaupo siya sa isang maliit na silid na mailumang mesa at isang madilim na ilaw. Sa kabilang panig ng mesa, 2 investigador mula sa imeg ang naghihintay na may kumpletong dokumento at matatalim na tingin. Ang interogasyon ay nagsimula ng walang paligoy-ligoy. Bawat tanong ay binitawan ng mailamig. Sinubukan ni Cruz na ipagtanggol ang sarili, sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at si Isabel ang nag-umpisa. Ngunit ang mga ebidensya, mga testimonya mula sa mga nagtitinda, GTV footage, at ang medikal na ulat ni Isabel ay unti-unting gumuho sa kanyang mga alibi. Habang nagpapatuloy ang proseso, nagsimulang lumabas ang iba pang mga pangalan. Ilang kasamahan ni Cruz ang isinailalim din sa investigasyon dahil sa hinalang sangkot o may kaalaman sa matagal ng pangingikil sa lugar. Ang mga pahayag mula sa maliliit na nagtitinda na matagal nang natatakot ay lalong nagpalakas sa kaso. Sa wakas, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita dahil may isang taong tumayo para sa kanila, si Isabel. Ang pagdinig ng Code of Ethics ay mabilis na isinagawa. Dinaluhan ng mga matataas na opisyal, ang pagdinig na ito ay naging mahalagang sandali sa paglilinis ng institusyon. Ang resulta ay hindi nakakagulat. Si Cruz ay napatunayang nagkasala sa malubhang paglabag, kabilang ang pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil at pananakit sa sibilyan. Ang hatol ay pagkatanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Walang patawad, walang bawas parusa, tanging isang matatag na resulta para sa kanyang mga ginawa. Sa labas ng silid, mabilis na kumalat ang balita na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga nagtitinda. Ang katarungan ay maaaring dumating ng huli, ngunit sa pagkakataong ito ay tunay na dumating. Matapos ang pagdinig at paghatol, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa palengke. Ang balita tungkol sa pagkatanggal ni Cruz ay kumalat na parang apoy mula sa isang bibig patungo sa isa pa. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanila ay dahan-dahang naglaho. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang maliliit na nagtitinda ay naglatag ng kanilang mga paninda ng walang pag-aalala. Sa gitna ng mga usapan ng pasasalamat, si Lola Elena ay nakaupo malapit sa kanyang kariton na inayos ng ilang mabubuting kapitbahay. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngumingiti lamang habang paminsan-minsan ay yumuyuko, na para bang hindi pa rin makapaniwala na malaya na siya sa banta. Si Isabel, ang sundalong nagtanggol sa kanya, ay lumapit ng may mahinahong mga hakbang. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lumuhod si Isabel sa harap ni Lola Elena at marahang sinabi, "Lola, hindi niyo na po kailangang mag-alala. Hindi na po nila kayo guguluhin." Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at pakikiramay. Itinaas ni Lola Elena ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Hindi siya makapagsalita, hinawakan lamang niya ang kamay ni Isabel at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, paghanga, at ang kapayapaang sa wakas ay naramdaman niyang muli. Ilang araw pagkatapos, isang opisyal na utos mula sa pamunuan ng pulisya ang ipinakalat. Lahat ng miyembro ay inutusang itigil ang anumang uri ng pangingikil. Muling isinagawa ang mga pagsasanay sa etika, at binigyang diin na ang mga alagad ng batas ay dapat maging tagapagtanggol ng mamamayan. Sa isang pagpupulong, sinabi ng isang senior na komandante, "Ayaw na nating magkaroon ng arogansya. Tayo ay mga lingkod bayan, hindi mga Panginoon ng taong bayan." Sa labas ng silid na iyon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang buhay sa palengke ay nagpatuloy, ngayon ay may mas tunay na kapayapaan. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso, opisyal na tinanggal ang pangalan ni Cruz sa listahan ng kapulisan. Ang kanyang pagkatanggal ay isinapubliko bilang isang paraan ng transparency at aral sa lahat. Hindi lamang siya pinarusahan, kundi pinigilan din na makakuha ng anumang trabaho sa gobyerno sa hinaharap. Ang pangalang dating nagdulot ng takot sa palengke ay naging simbolo na ngayon ng kabiguan. Sa isang maikling press conference, sinabi ng isang mataas na opisyal, "Muli naming iginigiit na hindi ko konsintihin ng institusyong ito ang anumang uri ng pag-abuso sa kapangyarihan.
Narito kami upang maglingkod sa mamamayan ng walang diskriminasyon o panggigipit. Ang pahayag na iyon ay sinalubong ng palakpakan mula sa mga lider ng komunidad. Sa palengke kung saan nagtitinda si Lola Elena, ang buhay ay lalong sumigla. Ang mga nagtitinda ay mas malayang nagbubukas ng kanilang mga pwesto. Ang ingay ng tawaran ay bumalik sa dati. Wala nang anino ng banta. Ang buhay ay bumalik sa dati, simple ngunit makatarungan. Sa gitna ng karamihan, si Lola Elena ay nakaupo ng payapa, ngumingiti sa tuwing may bumibili. Si Isabel, kahit bumalik na sa kanyang unit, ay hindi basta na lamang iniwan ang kwentong ito. Patuloy niyang sinusubaybayan ang sitwasyon sa palengke sa pamamagitan ng ilang kontak na kanyang naging kaibigan. Sa kanyang puso, alam niyang isang laban ang maaaring natapos na, ngunit ang pakikibaka para sa katarungan ay hindi kailanman nagtatapos. Para sa kanya, ang kanyang ginawa ay hindi para sa papuri, kundi para sa paniniwalang bawat tao, lalo na ang mga maliliit at mahihina,